Alright, good morning Philippines. Welcome to our new edition of Euro TV Philippines Special Coverage Kalayaan 2024. And with that, my name is Henry Nicolas and I will be your host for today. Mga kaibigan, makakasama po natin ang presidente ngayon ng UFCC o United Filipino Consumers and Commuters. Welcome to the program, Rodolfo R.J. Avellana. Sir, good afternoon po. Isang mapagpalayang pagbati sa iyo, Henry, at sa inyong special na palabas ngayong araw na ito. Sir, before we start, how are you po? Kamusta kayo sa nitong mga nakaraang araw? Medyo nakakapagod, Henry, dahil umikot tayo sa Central Luzon at sa Timog Katagalugan para simulan yung serye ng tinatawag nating kampanya ukol sa gutom na Pilipino para ngayon sa ika-100 at 26 no? na anibersaryo ng ating kalayaan, patungo ito dun sa State of the Nation Address ng ating Pangulo. Yan po yung pangunguna ng United Filipino Consumers and Commuters at mga ibang mga organisasyon patungkol dun sa usapin na gutom na Pilipino. Sir RJ, we are celebrating the 126th Independence Day today. Sir, matanong kita, ano ba ang tunay na kahulugan para sa inyo sa UFCC, ang tunay na kahulugan ng ating kalayaan? Sa isang sentence, siguro masasabi nating kalayaan, di patapos ang laban. Bakit sir? Paano mo ito nasabi? Ang kalayaan po ay hindi ito basta ibinibigay. Ito po'y pinaglalaban. Halimbawa po, yung kalayaan natin sa kagutuman, na kung saan marami sa ating mga kababayan ang dumadanas ng matinding kahirapan. Bakit? Dahil mahal po ang presyo ng bigas. Mahal po ang presyo ng tubig. Mahal po ang presyo ng kuryente. Diyan sa tatlong batayan lamang na yan, ay masusukat natin ang kondisyon ng ating mga commuters, ng ating mga consumers, ng ating publiko. Kaya ngayong kalayaan na ito ay inihandog natin ang araw na ito sa pagpapaabot ng ating mensahe sa ating pamahalaan na mag-focus sila kahit dyan sa tatlong issue na yan para maiangat ang gutom na Pilipino o maiangat yung tinatawag na kabuhayan ng mga ordinaryong kababayan natin. Right now, Sir RJ, masasabi mo ba na tuluyan ng nakalaya ang Pilipinas sa mga pananakop o anumang insidente ng karahasan sa ating bayan? Alam niyo po, tulad ng ginawa nila Andres Bonifacio, nila Apolinario Mabini, nila Dr. Jose Rizal, nila General Luna, at marami pang iba, no? Nakipaglaban sila para makamtan natin itong tinatamasa natin o yung sinasabi nating kasarinlan o kalayaan. Pero yung kalayaan na yan ay kinakailangan lagi pong yang binabantayan. Sapagkat kung ito ay aabusuhin ng mga nasa kapangyarihan at tayong mga maliliit na mga individual ay hindi po kikilos at magpapaabot ng ating mga saloobin, ang kalayaan na yan ay magiging under threat. So, ang kalayaan po ay dapat po na ating pinagliliyabyan. Yung kalayaan sa pamamahayag, tulad ng ginagawa ng inyong istasyon, no? Patuloy na nagbibigay ng kamalayan o impormasyon sa taong bayan, yan ay napakahalaga bilang pambalanse dun sa mga lumalabas na mga balita mula sa gobyerno at kayo naman bilang pribadong media outfit ay may kalayaan na magpahayag ng mga sentimiento tulad naming mga people's organization tulad ng United Filipino Consumers and Commuters. Ngayon po, dito sa kalayaan na yan, doon pumapasok yung interest ng mga nasa poder ng kapangyarihan. Ang ibig sabihin po natin, yung mga nasa pamahalaan, kapag pumasok sila sa paggugobyerno, dapat ang interest nila ay serbisyo sa publiko. O yung tinatawag nating interest ng publiko, ang kanilang pangunahing pinanumpaan. Ano po? Kaya sila pumasok sa paggugobyerno. Pero kapag ito ay napasukan na ng interes na ng pribado, doon po nagkakaroon ng problema. Sapagkat kung ang interes ng pribado ang kanilang itutulak bilang pangunahing motibo sa pag-upo sa poder ng kapangyarihan, doon po nagkakaroon ng problema. Halimbawa, kung negosyo ang kanilang pinunta sa paggugobyerno, ang unang tatamaan dito ay ang publiko.
Alright, correct. So, ganyan Henry, dapat malinaw sa mga public servants natin ano ang primordial interest, bakit sila pumapasok sa paggugobyerno para proteksyonan ang interes ng nakararami, kung hindi yung interes lamang ng mga iilan na ang nais ay gamitin yung kapangyarihan para magkaroon ng negosyo o magkaroon ng komisyon o magkaroon ng interest yung mga kumpanya na kanilang patagong pinoprotektahan, hindi yung interes ng publiko. So doon nagkakaroon ng threat sa kalayaan nating mga mamamayan, no? Isang specific case na pwede ko siguro mai-share, no, Okay, sa iyo, Henry. Go ahead. Last May 31, kami po ay tumungo sa ombudsman. Okay. Ito pong ombudsman, nag-file po kami ang halaga po ng kaso na ito ay 12 billion pesos. Ang halaga ng kasong ito. Hindi po maliit na pera ito. Ito po ay patungkol sa Kaliwa Dam Project. Alright. Maganda po, Henry, yung pakay ng ating gobyerno sa pagtatayo ng Kaliwa Dam Project. Pero saan nagkaroon ng problema? Nagkaroon po ng yung itong mga nakaupo doon sa MWSS past and present ay nagkaroon ng tinatawag na standby cost. Ano pong ibig sabihin ng standby cost? Yung standby cost, kahit hindi po ito po'y penalty. Penalty penalty sa gobyerno dahil hindi tayo nakatupad doon sa ating tungkulin doon sa kontrata ukol sa Kaliwa Dam. Ilang taon ba dapat yung kontrata? Dapat ang kontratang ito tapos na ngayong December 2024. Okay. Ang problema nito, nasisingil na ito in advance sa mga water consumers ng Maynilad at Manila Water kahit hindi pa natin napapakinabangan. Paano nangyari yun? So bakit itinulak ng MWSS chairman at MWSS administrator ang proyektong ito nang hindi pa na-enjoy ng publiko? So kaya yan ang tinatanong natin. Kaya tayo na-penalize ng tinatawag na China Energy dahil hindi ho kumpleto yung permit na ibinigay nila sa kumpanya na yan, sa kontratista na yan. So yung kontratista, yung kanyang mga gamit, natural, matitenga dun sa bundok. Correct. Dahil kulang ng permit. At dahil dyan, kaya tayo na-penalize. Ang penalty natin, umaabot na po sa 4 na bilyon, papuntang 5 bilyon. Okay. Hindi ito yung sa 12 billion na total cost ng project. Penalty pa lang ang pinag-uusapan natin dito. Pero sir, 6 months from now, dapat tapos na itong Yes. Kaliwa Dam project. Magkano nang nagagastos? Yung sinasabi nga po nila, ang running nila dyan, ganito po kasi ang sharing dyan. 85% sa Exim Bank at 15% sa Philippine government. Yung Philippine government represented by MWSS. Pero dahil nagbigay sila ng notice to proceed dito sa Kaliwa Dam project, kahit hindi pa ho completed yung mga permits, bakit ka magbibigay ng notice to proceed doon sa kontratista nang hindi maayos yung mga permit? Correct. Di po ba? So, lumabas doon sa aming investigasyon at mga nakalap na dokumento na bago lang na naibigay ang mga permit na ito. So, bago lang siya halos nakapagsimula doon sa project. Pero ang tanong, saan kukuha ng pambayad si MWSS doon sa penalty na ibinigay sa kanya ng kontratista? And Tayong publiko, tayong taxpayer, Henry, at tayong water consumers ang bumabalikat doon sa project kahit pangarap pa lang yung project. correct. Oh, so, yun yung isang problema, kaya mahal ang presyo ng tubig dahil may mga sinisingil sa atin ng pamahalaan na taripa na pangarap pa lang, sinisingil sa atin. Kaya mahal po ang tubig, no? Nagmamahal dahil So you mean, Sir RJ, galing yung pondong ipinambabayad sa Kaliwa Dam project sa mga Pilipino? Sa ating sa taxpayers. Taxpayers. Oh, kahit Okay. hindi pa na-enjoy. Ngayon, di po ba nitong manakarambuan ang bansa natin ay dumanas ng tinatawag na tagtuyot? Kinakapos tayo ng supply ng tubig mula sa Angat Dam. Correct. Ano po? At ang presidente natin, walang kaalam-alam na ang Kaliwa Dam project na sinasabi nating Pangulo, meron na tayong water security project na ginagawa. Hindi nga po matatapos ng katapusan ng 2024. So, sinong pinapahiya ng MWSS leadership? Siyempre ang ating Pangulo. Pangalawa, nung pumasok po ang Pangulong Marcos
naglabas siya ng kautusan o memorandum circular na bawal mag-release ng pondo ang lahat ng mga na holdover capacity. Ibig sabihin, yung nakaraang administrasyon, hanggang ngayon ng mga nakaupo, bawal sila mag-release ng pondo nang wala pong permiso sa Palasyo ng Malacanang. Correct. Nag-release po sila. That's illegal. Illegal yun. Okay. Dahil yun, memorandum circular yun. Pangalawa, nakita ng Commission on Audit na merong 1.8 billion pesos at 309 million pesos na notice of disallowance. Plus yung sinasabi nating memorandum circular. Kaya ito po, nagbunsod ito ng aksyon sa United Filipino Consumers and Commuters para managot po yung past leadership at present leadership ng MWSS. And this is an anti-corruption campaign of UFCC. Isa lang po yan. Okay, sir. Sir, saan na to ngayon? Itong final mong kaso? Bago lang ho na? ito. Mainit-init pa lang ho ito. May 31 pa lang po ito. Ano po? So, ipaubaya natin sa ombudsman para mabigyan ng hustisya ang gobyerno. Dahil talo rito ang gobyerno ng Pilipinas, talo rito ang taxpayers' money, talo rin po ang mga water consumers no, na nasa ilalim ng Maynilad at Manila Water. No? So isa yan sa mga sinasabi natin kaya nagugutom ang mga Pilipino dahil may mga advanced collections, may mga unfinished projects na pero hindi pa natin na-enjoy. Pero nagpapahirap kay nanay at tatay sa pagbabayad ng water bill. Di ba? Na hindi naman alam ng publiko. So isa po yan sa mga legal actions na tulong natin at kahilingan natin sa mahal na Pangulong Bongbong Marcos, sana sa SONA, itong mga nakaupo dyan sa MWSS ay palitan na niya. Palitan niya. Ano po? At magkaroon po ng investigasyon ang palasyo. Nagkaroon na rin po tayo ng mga 3-4 na sulat bago pa tayo nagsampa ng kaso sa ombudsman. Ano po? Kaya ito ang ating isa sa mga ginagawa sa larangan ng tubig. Ano po? Sa larang para ang presyo ng tubig ay maging abot kaya at bumuti ang buhay ng ating mga kababayan. Okay. Sir, may isingit ko lang, according to 4Ps, sa datos nila, merong 4.4 million na mga Pilipino ang they consider themselves as mahirap pa. Mahirap. So, do you think, sir, alarming ito na tumataas yung bilang ng mga mahihirap na Pilipino na kinukonsider nila na mahirap sila? Well, alarming po yan. Pero ang basis po talaga na dapat na maging batayan no, ng isang pamilyang Pilipino para masabi natin na talaga sila ay maayos yung kanilang kabuhayan. Dapat ang bawat pamilyang Pilipino, yung tinatawag nating 5 miyembro ng pamilya, yung tatay o nanay, dapat ang sahod niyan ay tinatawag na nakabubuhay na sweldo. Ang tawag diyan ay living wage. Ngayon po sa Kalakang, Maynila, mga 610 pesos po kung hindi ako nagkakamali. Ang living wage. Ano po? Wage. Ang dapat ang minimum wage. Ang living wage comparatively sa 610 dapat po 1,207. Okay. May trabaho 'yan. Paano yung walang trabaho? Paano yung walang 610? At pag lumabas ka ng Metro Manila, pumunta ka lang ng Cavite, pumunta ka ng Bulacan, punta ka Central Luzon, Southern Tagalog, magkano ang sweldo ng mga kawani dyan, ng mga manggagawa? Lumayo ka pa ng konti sa Visayas at Mindanao, magkano? Pero ang halaga ng presyo ng diesel, ang halaga ng presyo ng gasolina, ang halaga ng gastusin niya sa pang-araw-araw, mga pagkain, pareho naman yung halaga, kahit mga nasa probinsya. Pero ang sahod ng mga manggagawa sa mga malalayang lugar na pinapataw ng Regional Wage Boards ay magkakaiba. Correct. Pero yung tinatawag na gastusin, pare-pareho. Pare-pareho. Okay. Ano po? Pag tumaas po ang inflasyon, hindi pinipili niya ang inflasyon ay pang Metro Manila lang. Correct. O pang Cebu. O pang Davao. Yan, ang inflasyon po, ang tama niyan ay sa lahat. So yung value ng pera, yung halaga ng pera ng nanay at tatay natin, masyado pong nag-shrink. Yun po yung problema. Kaya sinasabi po natin, ngayong darating na State of the Nation Address at ngayong araw ng kalayaan, hinihiling natin sa Pangulong Bongbong Marcos, kahit yung 3 pangunahing pangangailangan para mabuhay ang isang pamilyang Pilipino. Ano to, sir? Ano tong mga to? Mahal ang bigas, mahal ang tubig, mahal ang kuryente, mahal na Pangulo. Yun lang po. Pero sir, sa binanggit mong 3, I think
Dalawa dito o tama, dalawa ang private company na umahawak dito. So how did paano niya to kaya? Well, meron naman tayong mga regulatory bodies eh. So yung mga regulatory agencies na yan ang dapat na magtrabaho ng mahusay. Doon pumapasok ngayon yung sinasabi ko na yung pumapasok ba sa paggogobyerno, kaya sila umuupo dyan, ano bang intention nila? Ang intention nila magkamal ng komisyon para doon sa mga private corporation o para pangalagaan ng interes ng publiko? Yun lang naman eh. Wala naman tayong sinasabi rito na wag sila maghanap buhay. Ang sinasabi lang natin, kapag pumasok ka sa gobyerno, interes ng gobyerno at interes ng publiko ang dapat na nasa unahan mo. Correct. Hindi yung interes ng mga kumpanya na gusto magtaas ng presyo ng bigas o presyo ng tubig o kuryente. presyo ng kuryente. Nangyayari pa ba yan ngayon, sir? Na nagbibigay sila sa publiko at government? Mas konti yung kita ng mga private. Yun ang tanungin natin sa mga nakaupo, no? Kahit sinong Pilipino, tanungin natin, pagpunta tayo ng palengke, pumunta tayo ng mga sakayan, ano? Pumunta tayo sa mga iba't ibang komunidad, tanungin natin ang ating mga kababayan. Kaya nga, ibinabalik natin, no, yung sinumpang tungkulin ng mga nasa gobyerno para maramdaman ang tunay na kalayaan ng inang bayan ay ang sikmura, no? Kapag hindi gutom ang taong bayan, kanina sinasabi mo 4 million plus, no? Yes, Yung poorest of the poor. Palagi ko understated 'yan. Mababa yung bilang na 'yan. Mas malaki pa po ang bilang. Kasi ako po nung pumunta ako sa Gabaldon, Nueva Ecija, ito lang nakaraang linggo pumunta ako ng Orion, Bataan. Pumunta ako ng Lemery, Batangas. Tinanong ko yung mga magsasaka, mangingisda at yung mga ordinaryong tricycle driver, no? Kahit yung mga walang hanap buhay. Ang almusal at ang tanghalian ay pinagsasabay nila at pinag-aabot dahil hindi kasya ng kanilang gastusin. Minsan ang tanghalian at hapunan ay ganun din. So ganun kahirap ang ating mga kalagayan. So ang kailangan natin ay mga konkretong solusyon para masabi natin na tunay na malaya tayong mga Pilipino dahil Henry, kapag ang pamangkin mo, halimbawa, dinala mo sa isang mall at yung pamangkin mo kinalabit ka, Henry, meron siyang gustong tinuturong isang bagay. Halimbawa, pwedeng pagkain o kaya pwedeng bagay, no? Eh kung walang bulsa, walang laman ang bulsa ni Henry, malaya ba na masasabi mo na malaya ka? Correct. Eh ang kalayaan ay nasa ekonomiya. Yan talaga ang batayan ng kalayaan. So kung sino ang may control ng ekonomiya, sila ang makakapagdikta ng kalayaan ng bawat Pilipino. Ganun naman ang ano eh, di ba? Ang rules ng ekonomiya eh. So dapat i-empower natin ang Filipino people na ang laman ng kanyang wallet ay lumaki. Pag malaki ang laman ng wallet niya, mabubuhay ang negosyo. Mabubuhay ang mga negosyong Pilipino. Lalakas yung ating mga lokal na mga micro-entrepreneur natin, no? At yung kahit sabihin natin mga malalaking mga industriya, lalago ang ekonomiya at pag lumago ang ekonomiya, meron tayong panggawa ng mga ospital, meron tayong panggawa ng mga kalsada, meron tayong panusto sa mga ibang bagay na kailangan natin at hindi na tayo utang sa World Bank, sa International Monetary Fund, sa Asian Development Bank. So, yung real problem ng bansa natin is in the economy, no? So, yan yung napaka-importanting matutukan ngayong araw na 126, no, anniversary ng Independence Day, no, ng ating inang bayan. Sir Arjun, masingit ko lang. According to the latest report of the Philippine Statistics Authority, bumaba yung porsyento. Tumaas pala yung porsyento ng mga Pilipino na nawalan ng trabaho. Ano sa tingin mo yung naging dahilan? Tumaas daw yung percentage ng mga Pilipino na walang trabaho as of April. Kitang-kita naman po yan kung meron bang mga nagbubukas ng mga bagong mga pagawaan ngayon o pabrika. Yung mga pabrika na ito na dapat nandito sa Pilipinas, dahil kung mahal ang cost ng kuryente, bakit papasok sa atin ng investors? At hindi siya very stable. Di ba? Yun yung isang basis. Pangalawa, yung water supply. Kung ang water supply mo ay hindi sufficient, no, at kailangan ng mga pabrika yan ng sapat na supply ng tubig, ba't sila papasok dito?
Pangatlong dahilan, yung political stability ng ating bansa. Kitang-kita naman, yung dating presidente at yung kasalukuyang administrasyon, nagbabatuhan ng putik. Sinong naiipit dito? Yung gutom na Pilipino. Correct. Di ba? Ang gusto lang naman natin, ang gusto natin, yung mababang presyo ng bigas, mababang presyo ng tubig, mababang presyo ng kuryente. In fact, kahit literal, wag mo itaas ang sahod. Kung mababa ang cost ng utilities, mababa ang cost ng pamasahe, mababa yung mga gastusin sa mga bilihin, ano po yan? Makakatulong yan, no, sa atin. At hindi yan inflationary. Remember, pag nagtaas ka ng sweldo, inflationary po yan. Correct. So, ano ang solution? Balikan natin yung mga economic policies na nagpapahirap sa bansa natin. Halimbawa, Henry, ba't di natin i-review ang oil deregulation law? Ayun. Matagal na yan. Ba't di natin i-review ang oil deregulation law? Nakatulong ba ito sa Republika ng Pilipinas? Nakatulong ba sa atin to o hindi? No? Kung hindi, dapat yan i-review. Okay? Pero sir, ikaw tatanungin ko, nakatulong ba itong oil deregulation law sa atin? Well, syempre, ang dominant na nagdi-dictate dyan kung sino yung nagpapasok ng mga commodities na ito, itong langis na ito, syempre, nakapatong agad yung kita dyan. Pangalawa, dyan sa tinatawag nating oil deregulation law, nandyan pa yung, yung tax reform for acceleration and inclusion na tinatawag. Yung 9 pesos na tax sa gasolina, 6 pesos na tax sa diesel, at 3 pesos na tax sa gasoline. Ano po? So, biro mo yun. Ano? Kung ngayon ay magkano ba ang diesel ngayon? 53, 54? No? Kung wala yung 6 pesos na yan, dapat 48 lang yan. Correct. Di ba yan pahirap sa taong bayan at pahirap din sa mga negosyante? No? Meron pa itong value-added tax na 12%. Meron pa itong mga other taxes. Kasi pagpasok ng mga langis na yan dito sa bansa, diyan sa Pantalan, sa port, may mga taxes na yan eh. Tapos may 12% value-added tax pa. Tapos may mga itong tinatawag nating train law, no? Nakapatong 'yon. Kaya tumataas. Okay. Tapos yung monopolyo ng mga korporasyon na ito, na silang nagdidikta ng presyo, sabihin natin, konting paputok sa Gulpo, konting gera diyan sa Israel at Gaza, konting gera sa sasabihin nila may gera. Ginagawa nilang excuse para magtaas. So, ano pa ang papel ng gobyerno? Anong papel ng Department of Energy? Correct. No? So, dahil nakatali tayo sa batas na oil deregulation law, sasabihin nila, paubayan natin sa merkado. Samantalang ang Philippine government, kahit yung panahon ng tatay ng presidente, meron tayong tinatawag na Oil Price Stabilization Fund. Okay. Yung OPSF. Ito'y panukala ng tatay ng ating Pangulo sa ngayon. Yung naalala ko nung bata ako, meron tinatawag na OPSF. Yung OPSF po, piso po yan na kinukolekta sa atin. Kada karga mo, merong piso. Para saan po yung piso? Nilalagay po yan sa alkansya. Yung alkansya na yan, kapag gumalaw po ang presyo sa pandaigdigang merkado, yung piso na yan, yan po yung pinangtatapal para wag po magbago ang presyo ng krudo sa bansa. Halimbawa, kung dati ay 20 pesos, at dahil may piso at magtataas siya ng piso, dapat maging 21 pesos. Yung piso na inaipon, yun po yung ipang tatapal para 20 pa rin. Dahil pag gumalaw po ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado, sigurado po gagalaw ang mga iba pang mga bilihin tulad ng itong sa bigas, sa tubig, sa kuryente, yung mga binibili natin sa mga grocery stores. Kaya very very strategic at very important po yung oil deregulation law na ma-review, no? So kung ang may kalayaan lamang ay yung mga dambuhalang kumpanya na yumayaman, sa pagninegosyo ng langis dito sa ating bansa, it's high time na yung gobyerno mag-invest tayo. Correct. Paano kung nagkaroon ng gera? Alam ba wag naman sana, nagkaroon ng digmaan. Tayo dependent sa mga korporasyon na ito. Paano tatakbo ang ekonomiya ng bansa kung wala tayong sariling oil reserves o wala tayong sarili ang gobyerno? Nakaasa lang tayo sa mga kumpanya na yan.
So, dapat ganun ang ating pananaw. Hindi tayo laging nakadependent doon sa mga kumpanya na mga pribado. Dapat yung interes ng gobyerno ay pinapalakas niya. Kaya nga may gobyerno eh. Kaya may gobyerno para bantayan niya ang interes ng publiko. Isa yan, no, itong oil deregulation law na dapat nating tignan ng ating pamahalaan. No? Sir, may list ko lang ng konti yung topic natin. Since we are celebrating the 126th Independence Day, yung mga tropa natin, tropa ng pamahalaan, kadalasan sa ating mga karagatan, particularly the West Philippine Sea, nakakaranas ng pangaharas sa ibang mga bansa. Considered pa rin ba ito na nakakamit pa rin natin yung independence, kalayaan natin, gayong hindi naman tayo malaya na nakakapaglayag sa ating mga sariling karagatan? Alam mo, dapat ang gobyerno natin ang gawin, ipatupad niya yung independent foreign policy sa ating saligang batas. Okay. Ano ang ibig sabihin ng independent foreign policy? Wala tayong kinakatigan na kahit sino. Hindi pro-US o pro-China. Dapat pro-Philippines lang tayo. Kapag hindi natin pinatupad yan, may interpret ito ng mga ibang bansa na hindi naman natin kaaway, na magiging kaaway natin dahil tayo ay may kinakatigan. Mula dyan, sa policy na yan, pwede na tayong tumulak doon sa tinatawag nating mga mapayapang negosasyon. Ayun. Kasi habang pinapaypayan natin yung issue na yan, ang tanong, nakakatulong ba sa atin ito? Hindi. Nilalapit ba natin ang ating sarili sa tiyak na kapahamakan tulad ng bomba nuklear? Paano kung napikon ang US? Napikon ng China? Paano na ang Republika ng Pilipinas? So hindi tayo dapat maging biktima ng tinatawag nating proxy war. Ayun. No? Yung proxy war na kung saan yung mga sandata ng Amerika na nakahimpil na rito at dun sa mga base militar na yan, syempre, kung ikaw naman yung China o ikaw Philippines, nagpapakatuta ka sa Amerikano, anong gagawin mo? So, ikaw ay nasa orbit na ng atake. Okay. Ang punto ko dito ay ilayo natin ang Republika ng Pilipinas sa usapin ng tinatawag nating direktang kapahamakan. Dapat mas ang i-push through natin ay negosasyon. Okay. Mahalaga ang pag-uusap. At yung mga nakikialam ng mga bansa, wag muna natin papapasukin. No? Ang dapat na mag-usap sa lamesa ay yung mga involved muna. Okay. Halimbawa, Vietnam, involved yan. Okay. O, sino pa? Malaysia. No? Mga involved yan. O, kung sino yung mga bansa lang na kasapi na dito sa Asia. Southeast Asia. Oh, yun ang involved natin. Yun lang, no? Para mapayapang ma-resolve ang suliranin nito. Okay. Kung i-blow up lang ito na merong na bomba na Water cannon. ng water cannon, no? Bublow up yan international ganyan. Ano magiging impression yan? Okay. Correct. 'Di ba? Siyempre, yung parang pinaparating mo dun sa kabilang panig na okay, matigas tayo. Pero kaya ba natin maging matigas? Baka nga sumpit lang yung atin eh. Alam mo yung sumpit nung bata tayo, 'di ba? Hindi naman sa pag-aano ng ating sandatang lakas, dapat palakasin natin 'yan. Pero importante na mas mapalakas natin, mag-focus tayo sa ekonomiya. Dahil pag lumakas ang ating ekonomiya, lalakas ang sandatang lakas natin. Okay. Lalakas ang internal security natin. Di ba? Pero kung aasa tayo sa mga dayuhang mga lakas at gagamitin lang na launching pad ng ating lugar, kawawa naman po ang gutom na Pilipino. Gutom ka na nga, mapupunta ka pa sa gera. Hindi mo alam kung may nakatutok na sa yung nuclear weapon. Correct. So, alam ba natin, Henry, ang katumbas na isang nuclear weapon ngayon? Alam mo, pag pumutok yan, baka ang buong Central Luzon, kaya niyang lusawin. Ang isang bomba atomika. Meron ba tayong pangharang dyan? Di ba? So right now, sir, we can't afford to have a war sa kahit na anong bansa. Kawawa ang Pilipinas. Hindi nga natin mapakain ng tama yung ating mga kababayan. Hindi nga natin mapababa yung presyo ng bigas. Hindi nga, yung kartel na humahawak dyan, no? Itong usapin ng tubig, papasukin pa natin yan. So, parang mali yung focus. Ano? Ang sinasabi ko lang, let's negotiate peacefully. Ano?
Wala munang yung mga nambubuyo. Correct. Alisin muna natin 'yan, no? Ganyan dapat ang tapos yung ekonomiya natin, tingnan natin, no? Ganyan tayo kasi hindi natin pwedeng lahat ng frauds natin eh. Ang gusto ba nating sabihin, yung pera na dapat na i-budget natin para sa edukasyon o para sa pagkain, gagamitin natin pera para sa gera? Malabo yun. Wag naman sana. Kaya wag nating isubo yung ating mga sundalo, yung ating mga kababayan sa gera na talagang alam natin kung ano magiging resulta. Hindi natin sinasabi na hindi matapang ang mga Pilipino. Matapang ang mga Pilipino. Kahit mga itak nga lang yan, lalaban yan eh. Correct. No? Tulad ng ginawa natin doon sa himagsikang sinimulan nila Andres Bonifacio. Nakita naman natin. Kanyon yung kalaban, tapos baril yung tayo, sibat lang yung atin eh. Sibat at yung di ba? Pero lumaban ang mga Pilipino para sa kalayaan. Ganyan din po ang magiging sitwasyon. Pero gusto ba nating maging ganon? May mga paraan naman. Nasa bagong panahon na po tayo. No? So, negosasyon, mapayapang negosasyon at yung equal coexistence, yung Asya para sa mga Asyano, yung mga ganyan. Unahin yung interest ng Asya kaysa yung interest ng mga iba. No? Baka yung iba ginagawa ang pananakot na ito para makabenta ng sandata. Alam mo? Makes sense. Di ba? Yung the war preparation itself is a business. Hindi natin alam magkano yung mga naibibenta, no? So, mga assets. So yan po yung mga dapat na tignan nating maigi, no po? Hindi natin sinasabi na wag nating ipaglaban yung ating karapatan. Ang sinasabi po natin, ano bang mas priority ng taong bayan sa ngayon? At tuloy natin yung negosasyon, hindi naman pagsuko yun eh. Yes, correct. No? Yun ay pag nag-negotiate tayo, pero ang mutual. mga social media keyboard warriors natin, labanan na natin. Dapat labanan na natin. Paunahin natin sila. Kung sino man yung mga nasa likod ng mga warriors. paunahin natin sila. Tignan natin. Tignan natin. Tignan natin ang tapang. Di ba? Pero ayaw sa ROTC. hindi naman yun ang solusyon. Hindi naman yun ang solusyon. Sa totoo lang, pag tinignan mo sa pamilyang Pilipino, ilan bang pamilyang Pilipino na may apelidong Incheck sa Pilipinas? Baka magulat tayo. Tapos sasabihin natin, hindi ito gera laban sa... Hindi eh. Di ba? Ang pinag-usapan natin dito yung survival ng sangkatauhan dahil kapag nagkaroon ng gerang nuklear, tapos hindi lang Pilipinas ang mamumblema, ang buong sandaigdigan. Tapos ang tapang natin na paano kung may napikon dyan na isang general na bigla na lang nagpasabog ng kung na hindi natin alam. Sa sobrang tapang niya, nadamay tayo. Wala ka na nga mapangsaing eh. Wala kang pambayad sa Meralco eh. Wala kang pambayad sa Maynila at Manila Water. Yan pang unahin mo. Di ba? Kaya ang sinasabi natin, mapayapang negosasyon. At ipatupad yung nasa saligang batas na tinatawag na itong nuclear free zone. Di ba? Meron tayo niyan sa saligang batas. Yung nuclear free zone. Saka kanina yung independent foreign policy. Ikatlo, sinasabi natin yung the Philippines renounces war. Di ba? Sa tatlo na yan, tatanungin natin yung mga namumuno sa atin, meron ba silang nilalabag? Baka meron silang nilalabag. Baka nadadala tayo sa ating mga emosyon. correct. Di ba? Dahil baka may mga tao na nagpapaypay, ibuyo tayo at itulak tayo sa digmaan na hindi naman natin digmaan. Hindi natin gera yan. Ang gera natin sa ngayon ay yung kagutuman. Okay. Henry, paano natin may bibigay, malalagyan ng laman ng tiyan yung ating mga kababayan? Bigas, tubig, kuryente. Okay. Sir RJ, I'm giving you the floor for your final spiel and kung saan kanila pwedeng abangan, saan kanila makikita sa mga susunod pang araw. Inayayaan po namin kayo ngayong hapon. Kami po ay nandyan sa Mabuhay Rotonda para ipanawagan po itong gutom na Pilipino na sinasabi po natin. Ito, yung gutom na Pilipino, lalakukan po yan ng mga iba't ibang mga sektor natin para ipanawagan sa ating mahal na Pangulo na yung mahal ng kuryente, mahal ng bigas, mahal ng
tubig, na ating kahilingan sa kanya ngayong araw ng kalayaan at sa darating na SONA, ay yan yung kanyang maging priority. Para maibsan naman po ang kabuhayan ng mga ordinaryong manggagawa, mga ordinaryong Pilipino na kailangan po ng tulong ng ating pamahalaan. Hindi lang po ito, alam nyo, ayuda na sinasabi. Tayo rin naman nagbabayad yan yung mga ayuda. Correct. Tayo rin So, kumbaga, binibigyan natin ng special na treatment yung mga nangangailangan. Pero dyan din, may korupsyon May mga balita tayo, 10,000 nagiging 1,500. So, isipin mo yun, no? Pero yun, galing yun sa buwis ng bayan di ba? Ang dapat na gawin ng ating gobyerno, ibaba ang presyo ng bigas, ibaba ang presyo ng tubig, ibaba ang presyo ng kuryente. Maraming salamat po. Ako po si Ka RJ Javillana Jr., tagapangulo po ng United Filipino Consumers and Commuters. Mabuhay din po ang EuroTV. Mabuhay ka, Henry. Mabuhay ang ating kalayaan. Thank you so much, Sir RJ, the President of the UFCC, United Filipino Consumers and Commuters. And with that, I am your host for today. And thank you for watching the 2024 Kalayaan EuroTV special coverage. I am Henry V. Nicolas. Thank you.